hindi niya sa atin i-recite ngayon. Siya mismo ang message, ang mensahe ng kung anong salitang nabasa niya. Isang mabuhay na gabi po sa ating lahat. Ang topic ko po ngayong gabi ay the promises of the word. Ano nga bang pagkakaiba sa pangako ng Diyos kaysa sa pangako ng mundo? Pagkakaiba sa pangako ng magulang kaysa sa pangako ng Diyos. Pangako ng magulang. Ikaw ay baby, bagong labas sa tiyan. Tapos sasabihin ng magulang sa'yo na, "Hi baby." Simula ngayon, aalagaan kita. Aalagaan kita, iingatan kita. Hindi kita pababayaan. Hanggang sa paglaki mo. Pangako ko to. Tapos, dumating yung panahon na nagkahirap-hirap kayo. Tapos, paglaki ng bata, iniwan na lang sa paglaki ng bata, yung magulang naghahanap ng trabaho at yung bata iniiwan na lang sa kapitbahay, sa lolo, para bantayan. Pero ang pangako po ng Diyos ay yun po yung aalagaan kita, iingatan kita, hindi kita pababayaan. Pero yun po ay totoong totoo. Yun po ay maliwanag na pinangako ng Diyos sa ating lahat na talagang hindi niya tayo pababayaan ni pababayaan man. At ito na po, the promises of the word. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Deuteronomy chapter 30 verse 13 to 16. Deuteronomy chapter 30 verse 13 to 16. Sabi po dito sa verse 13, wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at maisagawa. Yun nga, ang halimbawa ko po dito sa verse 13 ay may dalawang isla. Tayong lahat na anak ni Pastor Dong sa Spirit, nasa unang isla. At si Pastor Dong naman ay nasa ikalawang isla. Yun. Sino nga bang tatawid? Sorry pa. At nabalitaan nating lahat na si Pastor Dong ay may kautusan sa atin na hindi natin masyadong maintindihan. Na kailangan pa pong ipaliwanag. Yun, sino nga bang tatawid sa ikalawang isla upang makuha natin ang kautusan ni Pastor Dong? Halimbawa na lang po, si Kuya Deo. Si Kuya Deo ang tatawid sa ikalawang isla upang makuha niya ang kautusan ni Pastor Dong. Nang makuha niya ng kautusan ni Pastor Dong,
at babalik na siya sa unang isla. Pagdating niya sa unang isla, doon na niya ma-share yung kung ano ang ibig sabihin ng kautusan ni Pastor Dong. Yun, ma-share niya sa atin, marinig natin, at maisagawa. Verse 14 po. Napakalapit ng kautusan sa inyo. Nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Yun nga, halimbawa, inutusan ka ng mama mo na, anak, kunin mo nga yung ulam natin doon sa kabilang bahay kasi kakain na tayo. Tapos sasabihin mo sa mama mo na, opo ma, sandali lang po. Tatapusin ko lang po itong ginagawa ko. Promise po. Promise. Pero yung natapos mo na yung ginagawa mo, nakalimutan mo na inutusan ka pala ng mama mo na kunin yung ulam. Tapos wala kang pakialam, lumabas ka lang bigla sa bahay mo at nagpunta sa computer. At kung pagbalik mo sa bahay, sasabihin sa'yo ng mama mo na, oh anak! Nasaan na yung ulam natin? Tapos sasabihin mo sa mama mo na, ay, oo nga pala, sorry po, nakalimutan ko po. Yun. Sasabihin siya ng mama mo na, yan kasi, nag-promise ka pa, di mo naman tinutupad. Yun nga. Nag-promise ka nga, di mo naman tinutupad. Tapos ka sa mama mo. Kaya dapat talaga na kung di po talaga natin kayang tuparin yung mga pangako natin, wag na nating pangakuhin. At siguraduhin po natin kung tayo ay mangako, siguraduhin po natin na gagawin natin. Sa verse 15 po, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Yun nga, saan ka papipili sa dalawang yun? Buhay o kamatayan? Buhay! Sa buhay. Ang buhay po kasi, yun po yung mga salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa taong patay, sa spirit. Nagbibigay po yan ng kagalakan, kasiyahan, kakayahan sa mga bawat ginagawa mo. At yung kamatayan naman, yun po yung salita na hindi nanggagaling sa Diyos, kundi nanggagaling sa kaaway. Nagbibigay po yan ng kaguluhan, kamalian, kapahamakan, kasakitan sa mga kapwa na nasa paligid natin. Sa verse 16 po, kapag sinunod ninyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo, ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Nga na dapat talaga nating sundin ang mga utos ng Diyos sa atin. Dahil wala po tayong karapatan na hindi sundin ang mga utos ng Diyos sa atin. Dahil siya naman po ang nagbigay ng buhay natin eh. Amen po ba? At dapat po talaga na mahalin natin ang Diyos ng buong puso at nararapat din na gustuhin natin ang mga kagustuhan ng Diyos. Kung sa ganun tayo ay pagpapalain ng Diyos at bibigyan ng
mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. At ito pa po yung iba pang mga pangako ng Diyos. Ito pa po yung mga ibang pangako ng Diyos sa panahon ng sobrang napakabuti po talaga ng Diyos no, dahil ang dami niyang pangako sa atin. Ang po yun, pangako ng Diyos sa panahon ng number 1, kapag nanghihina dahil sa karamdaman. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah 40 verse 29. Isaiah 40 verse 29. Sabi niya dito, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Nga, dapat lang talaga na maniwala ka sa Diyos dahil nasa Kanya na ang lahat nating mga pangangailangan. Kung kailangan mo ng lakas, humingi ka lang sa Diyos. Kung napapagod ka, ikay Kanyang pinapalakas. Yun po, sa pangalawa, kapag inaatake ng matinding tukso. Matthew 26 verse 41. Matthew 26 verse 21. Ay, 41 pala. Matthew 26 verse 41. Sabi niya dito, muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Nga, dapat nating labanan ang tukso dahil hindi po yan galing sa Diyos, kundi galing po yan sa dyablo. Labanan po natin ang labanan ang mga tukso sa pamamagitan ng pagpapanalangin. Huwag po tayong papayag na basta-basta na lang papasok ang tukso sa buhay natin. Ang po tayong dapat magiging katulad po tayo ng Diyos sa pagharap natin sa mga tukso. At hindi lang po sa pagharap natin sa mga tukso, kundi magpakailanman. Pangatlo po, kapag nangingibabaw ang galit. Second Corinthians chapter 5 verse 9. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Sabi niya dito, kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na niya. Yun nga, tumaas ang pride mo dahil sa kaaway mong gusto niya lang makipagbati sa iyo at ayaw mo naman makipagbati sa Kanya. Yun nga, sa oras na ganyan ang nararamdaman mo sa kapwa mo, humingi ka lang ng tulong sa Diyos. Humingi ka lang ng tulong sa Diyos, tawagin mo lang ang pangalan niya at ikay kanyang diringgin at tutulungan magpakailanman. Ang apat po, kapag nagtataka sa pagyaman ng mga masasama, Proverbs 23 verse 17. Sabi niya dito, huwag kang mainggit sa mga makasalanan, sa halip si Yahweh ay laging igalang at sundin. Yun. Dapat talaga na huwag tayo mainggit sa mga taong masasama na yumaman dahil hindi po yan nararapat sa Diyos. Huwag po tayong mainggit na
na ba't siya ang napakasama niyang tao, yung mama naman siya, tapos samantalang ako napakabuti kong tao, naging mabuti naman akong halimbawa sa kapwa ko, ba't hanggang ngayon mahirap pa rin ako? Hindi po yun nararapat sa Diyos. Sabi nga, di ba, bagkos igalang mo na lang si Yahweh habang ikaw ay nabubuhay. May panglima pa po. Panglima po, kapag hindi makayanan ang stress. Buksan po natin ang mga Bible sa Psalms chapter 32, verse 8. Psalms chapter 32, verse 8. Sabi niya dito, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Nai-stress ka dahil di mo alam kung anong gagawin mo. Di mo alam kung anong uunahin mong gawin. Sinuutusan ka ng papa mo na, anak, bigyan mo ako ng tubig. Kasi sabihin naman sa'yo ng mama mo, anak, walisan mo nga ito kasi ang dumi dito. Yes, sasabihin naman sa'yo ng lolo mo na, Apo, hugasan mo nga yung plato, sandali lang naman yan eh. Nai-stress ka na sa kanila. Di mo alam kung sino uunahin mong sundin sa kanilang tatlo. Pero isa lang po ang gamot dyan. Psalms 32 verse 8. Sabi niya, di ba? Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. At sa lahat po ng sinabi ko, yun po yung mga pangako ng Diyos sa atin. Yun naman po at maraming salamat. Praise God! Mag-thank you tayo kay Jeremiah. Pinalalahanan niya tayo ng mga promises ng Panginoon sa mga naghihina. Saan ba? Sa tukso? Sa galit? At syempre sa stress. Ayaw niyo pa ituloy, ha? Stress pala. Para kay Marcos yun, anak. Narinig mo ba? Ayan, salamat Jeremiah. Yan nga po, inulit rin sa atin ni Jeremiah na ang pangako ng Panginoon ay totoong totoo. Dahil ang salita niya lamang ang nagbibigay ng buhay. Ayan. And syempre po, bago po tayo mag-break, pangatlong, Jeremiah, halika dito anak. Pangatlong mag-preach.